Mula sa pagiging simpleng batang nagtitinda ng corals sa tabing dagat ng Bohol at sa iconic na pagganap bilang batang diver na si Kalbo sa obra maestrang Muruami, ganap na nagbago ang takbo ng buhay ni Rebecca Lusterio. Sa kasalukuyan, siya ay naninirahan sa Denmark, may sariling pamilya at nagtatrabaho roon. The Philippine Showbiz List presents Nasaan na si Rebecca Lusterio, ang child star ng Muruami. From accidental discovery to Muruami. Si Rebecca Bicay Lusterio ay ipinanganak noong December 3, 1989 sa probinsya ng Bohol. Lumaki siya sa isang napakasimpleng kapaligiran sa Balikasag Island, isang maliit ngunit sikat na dive site sa bayan ng Panglao. Ang kanyang amang si Verano Lusterio ay isang mangingisda, habang ang kanyang inang si Helen naman ay isang may bahay. Bago ang kanyang buhay sa showbiz, si Rebecca ay isang ordinaryong bata na tumutulong sa pamilya sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga nakalap na seashells sa dalampasigan para sa mga turistang bumibisita sa kanilang isla. Dahil pinaliligiran ng malalim na karagatan ang kanyang kinalakihan, natuto siyang sumisid at lumangoy sa murang edad nang walang anumang pormal na kagamitan. Taong 1999, naghanap ang GMA Pictures ng mga lokal na batang may pambihirang galing sa paglangoy para sa pelikulang Muruami, na pinagbibidahan ng kanyang kapwa Boholano na si Cesar Montano. 9 na taong gulang lamang si Rebecca noon at walang kaalam-alam sa mundo ng telebisyon at pelikula. Habang binabantayan ng kanyang nakababatang kapatid sa tabi ng dalampasigan, napansin siya ng mga talent scout at iminungkahi na sumali sa screening. Sumalang si Rebecca sa matitinding swimming drills, acting exercises, at mga monologue. Sa final callback, kung saan kaharap niya ang mga direktor at si Cesar, sa tindi ng kaba at takot sa mga ilaw at kamera, ay totoong naiyak si Rebecca. Ang raw, natural, at emosyonal na reaksyong ito ay bumuhat sa kanya upang makuha ang iconic na papel bilang si Kalbo. Upang maging kapanipaniwala sa karakter ng isang batang nagtatrabaho sa ilalim ng malupit na kondisyon sa dagat, nagpakalbo si Rebecca para sa pelikula. An award-winning career. Ang pagganap ni Rebecca sa Muruami ay umani ng malalaking papuri mula sa mga kritiko. Sa kabila ng kawalan ng formal na karanasan sa pag-arte, napanalunan niya ang parangal bilang Best Child Performer sa Metro Manila Film Festival, Best Child Actress sa FAMAS Awards, at New Movie Actress of the Year mula sa PMPC Star Awards para sa pelikula. Matapos ang unang bugso ng kasikatan, pinili ni Rebecca na magbalik sa Bohol upang ipagpatuloy ang kanyang high school sa San Agustin Academy sa Panglao. Gayunpaman, muli siyang ipinatawag ni Cesar noong 2004 para sa pelikulang Panaghoy sa Suba. Dito ay nagwagi naman siya bilang Best Supporting Actress sa MMFF at Gawad Tanglao. Ang huli niyang naging proyekto bago tuluyang talikuran ang industriya ay ang pelikulang Legalig noong 2006. Education. Nang makapagtapos ng high school sa Bohol, naharap ang pamilya ni Rebecca sa suliraning pinansyal kung kaya't hindi siya agad makatungtong sa kolehiyo. Matapos maisulat ang kanyang kwento sa isang pahayagan, nabasa ito ng pamunuan ng Kolehiyo de San Juan de Letran sa Intramuros, Maynila, na nag-alok sa kanya ng full scholarship. Ginamit ni Rebecca ang pagkakataong ito at kumuha ng kursong Mass Communication. Noong 2010, opisyal na nagmarcha si Rebecca bilang isang proud Letran alumna, bit-bit ang kanyang diploma sa Bachelor of Arts in Communication Arts. Ayon sa kanya, ang edukasyon ang itinuturing niyang pinakamalaking kayamanan na hindi mananakaw ninuman. Matapos graduate, nagpasya si Rebecca na makipagsapalaran sa ibang bansa upang maghanap ng mas magandang oportunidad. Nagtungo siya sa Denmark kung saan nagsimula siya bilang isang au pair sa loob ng 2 taon. Sa ilalim ng kontratang ito, nanirahan siya sa isang host family, nag-alaga ng bata, at tumulong sa mga gawaing bahay kapalit ng pagkakataong makapag-aral. Nang magtapos ang kanyang kontrata, nag-aral si Rebecca sa Copenhagen. Dahil hindi niya kayang bayaran ang matataas na tuition, muli siyang nagsikap na makakuha ng scholarship. Matagumpay niyang natapos ang kursong International Sales and Marketing sa Copenhagen Business Academy. Pagkatapos nito, mas pinataas pa niya ang kanyang antas ng kaalaman nang kumuha siya at nakapagtapos ng master's degree sa Web Communication Design mula sa University of Southern Denmark. Life after Spotlight. Sa kasalukuyan, ganap ng matatag ang buhay ni Rebecca sa Denmark.
11 taon na siyang kasal sa kanyang Danish husband na si Thomas kasama ang 7 taong gulang na anak na lalaki na si Alexander. Sa larangan ng propesyon, nagbunga ang lahat ng kanyang pinag-aralan sa Europa. Kasalukuyang nagtatrabaho si Rebecca sa marketing department ng isang law firm sa Denmark. Sa kabila ng kanyang buhay sa ibang bansa, hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang pinagmulan. Katunayan noong December 2025, umuwi ang kanyang buong pamilya sa Pilipinas upang magbakasyon sa kanyang tinubuang bayan sa Panglao, Bohol. Naging maugong muli ang pangalan ni Rebecca dahil sa digital restoration at remastered version ng Muro Ami na ipinalabas sa mga piling sinehan ng GMA Pictures. Sa pamamagitan ng isang exclusive video message mula sa Denmark na ipinalabas sa programang Fast Talk with Boy Abunda, emosyonal na nagpasalamat si Rebecca kay Cesar at sa yumaong direktor na si Marilu Diaz Abaya. Ayon sa kanya, kung hindi dahil sa tiwalang ibinigay sa kanya sa pelikula na nagbukas ng pinto para sa kanyang scholarship sa Letran, hindi mababago ang tadhana ng kanyang pamilya at hindi niya mararating ang kanyang matatag na kinaroroonan ngayon. Nagpasalamat naman si Cesar kay Rebecca sa kanyang talento. Ayon sa kanya, isa siyang magaling na artista at napakahirap makuha ang Best Supporting Actress Award na para bang dumaan sa butas ng karayom.